Manong, good morning po. Aaron from SNNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Ms. Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government, para yung ginawa ng panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda, ang implementasyon hindi mo maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagkana tayo dyan. Napoleon, okay ako nung mawala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo lang pera yung maski sa baba lang, hindi niya naakyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung postigo, namamatay na yung nag-complain, wala mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita ang leader naman tinaw. Huwag yung tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman magagaling, marami. Yung mga crap lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili. Kung sinong acting president, they will advise us to set a date for a stock election for president. So, yun po suggestion ko lang. Follow na. Okay, follow. Bale, Manong, ayun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matulungan po yung mga alleged na corruption sa ating gobyerno? I think that's the only way. Magkakaso ka ngayon, yung testigo, babalik ka rin pa nila eh. Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan ang akto. Tapos, siyang pagkakasuhan. Babalik ka rin nila. Ang system na yun. So the only way, the best is a revolutionary government. At ang Supreme Court ang mamamahala muna. Ang gobyerno natin, parang kotse yan na maski overhaul mo, maski palitan mo lang ang pyesa, hindi na angkar. So kailangan natin ang bagong gobyerno na mamamahala. Let the Supreme Court decide kung sino muna ang acting president, then they will advise us what to do. Yung current system natin, wala ho mangyayari dyan. Kaso-kaso, wala mangyayari sa kaso-kaso. Asubukan ko lang. Aabuti ng siyam-siyam. Mamatay na yung nag-complain, mamatay na yung witness, wala pa rin. Basta may pera ka. Maliban na lang kung tututukan ng media. Pero wala na rin eh. Mga media minsan, silent na rin. So, ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you, Governor. Question from, please identify yourself. Professor Alex Pacto. Wilson. Do you have any question, Wilson? From Philippine Star. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports na malabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Niloloko ng taong bayan. Siya ang main principal na character dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigation nila, nandun na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Mapayag pa tayong paggago, hindi naman gago lahat sa Pilipino. Huwag tayo pumayag mo. Gagawin tayong gago. Dahil yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na. Sino sabi no? Facebook. May nababas daw na si Parang Ombudsman daw yan. yun din ang narinig ko. Na may lalabas ng sunod na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao? Joey? Ask. Joey.
Magandang umaga po, Manong. Marami pa na places na kasama po ng eleksyon at saka yung kay Pacquiao o yung sa Vegas na kasama nila. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? Oo. Papagsak din sila. Kung declare their martial law. Kasi daw po may intervention na naman itong mga Amerikano sa atin. So, Yun, babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare ng martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung atin nila, nag-declare martial law, tanggal din. maraming salamat. Ayaw po Pilipino under ng martial law. Any questions? Sold na sold kayo lahat, ha? Yes, yes. What, your name? Morning, Gov. Bernard po. From? Be-My News. Gov, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang pwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang gobyerno ng ating suporta sa militar? Sinabi ko na kanina dito ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Puro maintindihan naman nila. Sinabukasan ng mga anak ito ng mga general, mga lieutenant, lahat ng officers ng Armed Forces of the Philippines. Sinabukasan po ang mga bataan ito. Maintindihan sila yan. Maliban nila kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At kaya paglaban nila ang katuwanan. Okay, question from, please. Pasensya na mic, mahabang binabiyahin ng mic. Okay. Galing pa sa Ilocos Sur. Okay. Good morning. Good morning po, Manong. Manong, gusto lang po itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pangelo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Siya ang inaasahan ko na hindi siya ma-influensya ang rapid action. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na magiging hope ng para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din ang alam ko. No election dapat. Kaya tuwan-tuwa ako na nanalo. Pinutuloy namin siya. Apo. Eh kung makisama siya sa administrasyon, that's another story. Siya lang mag-decide yan. Pero di ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded production. Kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, di ba? Kahit na tiro na rin, tuliro na rin nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niya sa bagong ombudsman? Ay, bago po gusto ng sila. How do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na po, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Hindi ko. Dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon. Una raw gagawin, babalikan niya si Duterte. So, maliwanag yung message niya. Nilagay siya yan, i-BBM for his own protection. Para magdamang-daman sa kanya, walang mayayari. Kaya, kailangan natin ang ibang gobyerno. Yung posisyon na yan, 7 years, kakalit. Wala makagalaw kay BBM for 7 years. Matagal na siyang pupunta sa stage kung babalik na sa stage yan. Wala mangyayari. Governor, kilala niyo si Magalong? Mayor Magalong? Yes, Mayor Magalong. O, anong basa niyo bakit siya nag-resign sa IC? Alam na niya walang mangyayari dyan eh. Dahil ayaw galawin ng Ilocos Norte. So, useless. Yung walang power. Parang ginamit lang sila dahil honest sila lahat. Yun, lumabas na. May Marcos Project. Saan mo lang ginagawa gobyerno ngayon? Bakit inilipat sa Farmers Market Road? Ginawa nila yan. Honest na tao yung mga yan.
sila na nagsabi, maraming ghost project. So, demanda nila yung mga involved. Hindi palitan na, hinto na raw flood control. Ayaw nila malaman ng totoo. Punta naman tayo doon sa Park Market Road. Babalatan naman nila yung mga mayors para so lahat, ginugulo-gulo nila. Pag naubabot sa kanya, yan ang tingin ko dyan. Governor, you transformed Ilocos Sur into a first-class province. Ano sekreto nyo? Bakit nyo, paano nyo nagawa yun? Discipline. At we support our farmers, we support our kababayan. Lahat ang gusto nila. And I accept criticism. I welcome criticism, but I requested them, please, it should be a constructive criticism. You can criticize me anytime, I like it. Tulungan niyo man ako kung anong gagawin ko. Kung hindi nyo nagustuhan kung meron man ako pagkakamali, because nobody's perfect. So may freedom sa Ilocos. Marami pong, meron din at ang doon. Pero, identify namin yan dahil humihingi rin ng pera. Meron kayong preba na humihingi ng pera yung mga takdog doon. So, yun tolerate na namin. But, the most important, ang mga partners namin, libre ang tractor, equipment, farm equipment, continuous ang bigyan namin, pati fertilizer. We support them. That's why from the poorest kami to the 5th richest province. Asan ang Ilocos Norte? 21 years ang tatay nila, 3 years na si BBM, asan ang Ilocos Norte yun? Nasa ilalim pa rin. So pare-pareho lang kami yung negosyo. Kung supportahan lang nila mga partners nila, mas magpaprogreso ang Ilocos Norte. Kung supportahan lang nila mga partners nila. Now we are the few provinces, we have 8 hospitals. Libre po lahat. Lahat ng pasyente, libre. Lahat. No exception, lahat, libre lahat. Ihirap po probinsya ganun. Eh, yung mga ibang tiga-Manila, pinapadala ko na doon, libre. Yung mga nagda-dialysis, libre lahat. And we have 8 portable hospital. 6 portable hospital, 6 portable kitchen. Pinapadala namin all over the country. Ngayon, pauwi na sila, galing na sa Bicol, galing na sa Cebu, iba-ibang bayan sa Cebu, Bugo, lahat ng mga kapitbahay na. Hanggang naubos na yung mga medicine na padala namin, libre rin lahat. Pagod na po yung mga doctors namin, nakiusap na, kaya na naman sila. So, umuwi na sila kanina. So, yun po ang ginagawa namin ngayon. Hindi lang tulong sa amin lalawigan, kundi buong bansa, tumutulong kami. Sige, mag-migrate na kayo sa Ilocos Sur, sa Bilan. Yung may issue na naman na bago. May nagsabi sa Cebu, magpadala ka ng 5 barko, punta kami lahat dyan, sabi nila. Pinaligtad naman nila. Nangako raw ako na magpadala ng barko para mag-rally dito, hindi ko raw pinadala yung barko, binibintahan daw ako. Ganun ang gawa yung mga takdog. Binabaligtad. Maraming siya ng pera eh. Pero, sanay na ako dyan dahil as a politician, in politics, magawa ng putik. Basta, totoo lang ang sinasabi mo, di ako lang takot. Okay, as your moderator, you want to ask a question? Okay, please.